God is good. Parang hindi good sa inyo si Lord. God is good. Amen. Yung unang amen ang totoo. Pastor, kasi sa mga nangyayari sa ating kapaligiran. Kaya ganito. Ngayon po, alam niyo po, itong pag-uusapan natin ngayon, it's connected to what's going to happen. Remember that the plans of the devil is to steal, kill, and destroy. Sabihin natin ulit, 1, 2, 3, go. Steal, kill, and destroy. Yun yung plano ng Diablo sa bawat isa sa atin. Nakawan tayo, sirain tayo, at patayin tayo. Okay? Hindi natin pwedeng sabihin na kakampihan ko na lang yung demonyo para hindi nila ako awayan. Remember that you are created in the image of God. Each time the devil sees you, he sees God. The devil hates you and me. And remember that the devil will still kill and destroy. Yun ang plano niya. Kaya sa panahon natin ngayon, it's either sa mundo ka o kay Jesus ka. Hindi tayo pwede magsagwan sa dalawang ilog. Dapat kapag sa Panginoon ka, sa Panginoon ka lang. Pastor, pwede bang gumitna? Walang gitna. Kapag wala ka kay Jesus, sa mundo ka. Yun lang yun. Hindi, Pastor, neutral ako. Neutral. Walang neutral. Whether you like it or not, you will go to the world eventually if you are not in Christ. Amen? Now, yung pag-uusapan natin ngayon medyo controversial. It's more like this is a revelation from the Lord. One thing that He has given me, and I'm going to share it with you. Remember that when we continue to mature in Christ, yung napag-aralan natin last week, that the Lord establishes His kingdom upon the hearts of those who seek Him. And some of us receives these gifts. And I receive a revelation from the Lord. Alam ko madami na tayong naririnig na mga revelation, may mga kanya-kanya silang revelation. But this is in connection to where we are at. Nasaan ba tayo ngayon? Nasa Pilipinas. Nasaan kayo? Kala ko nasa China kayo eh. Sa Pilipinas tayo. Wala tayo sa Amerika. And ito yung gusto kong sumatotal na sinabi sa akin ng Panginoon. Kadalasan kapag meron tayong nakikita about politics, ilang kulay ang nag-aaway? Ilan? 3. Merong pula, may yellow, may green. At meron pang kakampi yung yellow, si pink. Okay. Nag-aaway-away. Ang sinabi ng Panginoon sa akin, because I was so frustrated. No? I was so frustrated about this flood control, about this corruption. It's right on our face. Okay lang sana kung pera lang eh. Ang problema kasi, these are blood money. Nakita nyo yung mga baha, yung mga taong kawawa, yung mga nagibaan sa Cebu. You know, this is the plan of the enemy. I want you to know that our country, ang bansa natin Pilipinas, hinahawakan ng mas nakakataas pa. Ang akala natin presidente ang pinaka nasa taas. Pero one thing that the Lord has revealed to me something. Sabi niya, anak, your officials, your country is being threatened by a higher power. That if they will not submit to this higher power, they will destroy your country. Remember in 2000, kailan ba yung election nung nanalo si BBM? One word na sinabi sa akin ng Panginoon, sa media, mag-aaway-away itong mga to. Nangyayari na ngayon, di ba? Mag-aaway-away itong mga to, then eventually,
magkakasiraan sila na parang totoo. But you see, they are doing this because they are being threatened by a higher power. Word to ni Lord. Revelation niya sa akin, now do not believe me. You pray and ask the Lord, Lord, is this real? Okay? Ngayon, sabi ng Panginoon sa akin na they are being threatened, kaya itong nag-aaway-away na yan, akala mo nag-aaway-away sila. But the thing is, this is what the higher power is doing in our country. Look at this. I want you to open up your eyes, okay? The higher power is creating chaos in every country. Pansinin nyo, tayo lang ba merong corruption? Saang bansa yung meron pa? Indonesia. Saan pa yung iba? Nepal. Saan pa? Tanong ko, bakit sabay-sabay? Bakit sabay-sabay? Because this higher power has a plan. Akala ko ba, Pastor, si Jesus ang higher power? Yes, He is. To those who believe in Him. But if a country doesn't submit to Christ as the Savior, yung land nila ay masisira. Kaya ito, ang plano ni higher power is to create chaos. At kapag nag-create na sila ng chaos, ano yung chaos natin ngayon sa Pilipinas? Flood control. Coincidence ba? Biglang may lindol. Tapos, sabi nga nila sa Luzon, baha, tubig, sa Visayas, earthquake, sa Mindanao, sunog. Why all of these things are happening? Pinaparusahan na yata tayo ng Diyos. Pinaparusahan yata ang Pilipinas. No. The Lord is just calling His people back. Pray. Return to me. Because without the Lord Jesus Christ, you will not be saved. I'm telling you, Jesus is coming soon. Repent. Turn away from your evil ways. Because when Jesus comes, it will be like a blink of an eye. Subukan yung kumurap. Pag kurap yung ganun, bigla nang wala na yung katabi nyo, ibig sabihin na rapture na cells na iwang ka. Now, balik tayo dun sa pinag-uusapan natin. Ano ba yung plano ng higher power, Pastor? The higher power is threatening our country so that they will create chaos inside this country na akala natin nag-aaway-away yung mga different colors. Tingnan nyo ang ginagawa nila sa social media. Pasin nyo mabuti, nag-aaway-away sila sa kanya-kanyang mga politikong manok nila. Hindi lang yon. Ano yung bago ngayon sa social media? Pinag-aaway nila yung Bisaya at Tagalog. Nakikita nyo yon? Makikita nyo yung nag-i-instigate ng mga Bisaya, Tagalog na away are AI accounts. Tapos yung mga nagagalit, hindi nila alam ang nagre-reply sa kanila, AI. Pinag-aaway-away nila tayo so that there will be no unity inside this country. Because that is what the higher power doesn't want us to have. They want chaos inside this country. Not only in this country, tingnan nyo, in this country, greed. Sa Nepal, sa Indonesia, greed. Sa Nigeria, sa Africa, violence. Sa America, idolatry. Look what the devil is doing. They are trying to create chaos and then eventually, magbibigay sila ng solusyon. Sige. Tingnan nyo ito mabuti. Gusto ko makita nyo ito so that you will be prepared. Bago tayo pupunta sa word, actually my word si Lord, babakapan ko lahat ng salita ng Panginoon ito. Because I do not just receive a word and there's no revelation in the written word. Okay? So ito. Ang plano ng kaaway, steal, kill, and destroy. And ang plano ng higher powers na nagtathreaten sa ating bansa is to create chaos, and this higher power will be the solution. Ano ang instruction? I heard them. I'm telling you, I heard them speaking to one another.
Kasi ang gagawin ng kaaway para makontrol ang isang bansa through economy. Sabihin natin economy. What's an economy? Yung ating pera, income sa lahat ng ating pinagkakitaan, gusto ng kaaway, gusto ng higher power na kontrolin yan. Hindi niya makokontrol yan hanggat meron tayong cash. Meron kayong cash? Anong mas madami nyo? Cash o yung digital money? Di ba recently, Pastor, wala, both. Pero yung iba sa atin, tingnan nyo mabuti. Dati, we need cash to buy things. Ngayon, ano na yung uso ngayon? GCash, Paymaya, di ba? Everything is digital. Nagulat nga ako nung minsan, yung nagbabalot. May GCash po kayo? Meron. Kling! Bayad na po. Wow! Digital. This is how the enemy is working. I want you to understand that the enemy is working to rule over the economy of the whole world. Ngayon, ano yung chaos na ginawa nila sa Pilipinas? Corruption. Blatant corruption. Itong corruption na litaw, actually ito, nag-i-exist na to long before time. Ngayon lang in-expose kasi pinakita sa tao na parang, wow, may chaos. Pansinin nyo, galit na lahat ng mga Pilipino, di ba? Ako, galit ako eh. And I'm angry. And I was asking the Lord, Lord, why is this? Why is this? Then the Lord revealed all of these things to me. Sabi niya sa akin, anak, huwag ka magagalit. Because the enemy is moving fast. Trying to control your country. Now, yung chaos ito, flood control, plunder, money, ninanakaw sa atin, ang daming namamatay, we're all angry. Ngayon, ito, gumagawa ngayon sila ng solusyon. Ano yung solusyon? Sige nga, tingnan natin kung, kasi kapag hindi nyo ito makikita, sumasayaw kayo sa palad ng kaaway. Sa palad ng kaaway. Kapag ikaw ay green, yellow, o red, may panig ka doon, nagagalit ka sa kalakaban ng isang isa, you are dancing in the palm of their hands. That is the word of the Lord to me. Son, do not dance in the enemy's hands. Lord, kasi itong taong to, sabi ni Lord, that's what the enemy wants. For you to be angry. But you see, sabi niya, kapag nagalit ka sa isa sa mga ito, ibig sabihin, sumasayaw ka sa palad nila. Hawak nila ang buhay mo. Ngayon, anak, sabi niya, huwag ka sasayaw. Tell your people the same. Do not dance. Huwag kayong papanig sa isa because this is what the enemy is doing. Akala nyo magkakaaway yan, yung red, yellow, and green? Magkakakampi yan. Pinapaikot lang nila tayo sa kamay nila. Kasi ito na. Makinig kayo mabuti. Dahil may chaos, ano yung ini-introduce nila ngayon? Blockchain. Alam niyo yung blockchain? Blockchain is cryptocurrency. Kasi pag pumasok na yung cryptocurrency inside the Philippines, ang plano ng Pilipinas, gagawa tayo ng sarili ng coin ng Pilipinas, lalagyan ng gold backup para maging yun na yung pera ng Pilipinas. Hindi na tayo hahawak ng cash. Everything is digital, cryptocurrency. Hindi ba maganda yun, Pastor? At least makikita natin makikita talaga kung sino ang nagnanakaw. Kasi may ano yun eh. Walang may-ari ng blockchain. Everyone can see this. Ang problema ngayon, pag nailagay na yung pera natin sa blockchain, ito na. Ito ang susunod niyan. This is what the Lord told me and God showed me. Sabi niya, ang susunod, i-implement ng Pilipinas ang digital ID. Pastor, yung national ID nga natin, ang tagal dumating, digital ID pa. I-implement nila yan. I'm telling you, it's coming very fast. Palagay natin, ako din, akala ko walang pag-asa ang Pilipinas, pero the technology is progressing very fast. Na-implement na sa Canada,
Pag wala kang digital ID, hindi ka pwedeng bumili, hindi ka pwedeng mag-business, hindi ka pwedeng mag-travel, wala kang pwedeng gawin. Sounds like Revelation. Mark of the beast. Pastor, ano bang meron doon sa digital ID? Digital ID, andun yung blood type mo, yung pangalan mo, yung address mo, at andun lahat ng yung height mo. So para pag mag-a-apply ka ng license, hindi ka na magsusulat. Ano kasi yung blood type ko? Ano kasi yung blood type ko? Andun na lahat. Digital ID. Una, ilalagay nila yun sa card. Pagkatapos na sa card, actually sa Canada, in-implement na yung implant sa right hand and forehead. Ano yung sabi sa Bible? yung mark of the beast will be on the right hand and the forehead. Andun na rin yung wallet mo. Yung cryptocurrency mo, nasa kamay mo na. So kapag bibili ka, boop, bayad. Pastor, paano kapag wala kang implant? Hindi ka pwedeng bumili. Hindi ka pwedeng mag-business. Huwag na kayong magugulat. Halimbawa, meron kayong 500,000 na subscriber sa inyong YouTube. Wow, sarap naman nun. 500,000 na subscriber sa YouTube. Pagkatapos sasabihin ni YouTube, dapat may digital ID ka. Patay na. So lahat ng kita mo doon, mawawala. Pastor, anong gagawin natin? Hindi ko po kayo binibigyan ng pag-aalala, pero ito yung katotohanan, and technology is growing fast. And we think that AI is not doing something. Listen to me. In Albania, isa sa mga ministers nila sa government is AI. Albania, search nyo. I'm not kidding. This is really happening. And it's very scary. Pastor, pwede naman i-program ang AI. Ang mahirap pag hindi nila prenogram yon. Kasi AI, walang heart ang AI. Pag halimbawa, parang ganito, walang puso ang AI. Pag sinabi ng government na magtatayo ng daan dito, pag in-implement ng AI yan, kapag may mga bahay-bahay dyan, kapag tao kasi ang gagawa, halimbawa, yung sa mga, alam mo yung ginagawa sa Maynila, yung, ano ba yun? Yung demolition sa mga squatters. Di ba bago sila i-demolize, bibigyan na sila ng relocation. Ang tao may puso. Pero ang AI, alis kayo dyan, gagawa kami daan. Nagets nyo? Yun ang AI. Kaya nakakatakot. Pastor, malayo mangyari sa Pilipinas. No, I don't think so. Malapit na kasi, you know what? Ang mga Pilipino, magaling tayo sa digital. And the enemy is making us believe that we are late in technology. We are not. Ang daming magagaling na Pilipino. And they are actually developing this secretly. So look at this. The enemy is creating chaos. They will also bring the solution kapag galit na tayo. And when they bring the solution, ang solution nila is blockchain and digital ID. Parang Microsoft yan. Sinong merong Windows PC sa inyo? Windows, di ba? Naalala niyo yung unang lumabas ang Windows? Na may lumabas na virus. Anong ginawa natin sa virus? Dapat bili kayo ng software na ito para mawala yung virus. Which is actually, ang gumawa ng virus ay si Microsoft din. Ang gumawa ng virus scanner, si Microsoft din. Pag binili nyo, for short, we have been manipulated. Kaya madami nag-a-Apple kasi sa Apple walang virus. No? Pero magkakatsaba pa rin yung mga yan. Si Apple naman, ang kanyang manipulation
Ano yung bago ngayon? iPhone 17? 17. Ang gagawin niya sa mga iPhone na mas luma, i-installan niya ng bagong software para pabagalin. Para bibili ka ng bago. Bumabagal na ba yung iPhone 12, 10, 14 ninyo? Yes. That's called manipulation. So look, chaos at ang kaaway ang gagawa ng solusyon at tayo naman kakagatin natin. Yun sa Pilipinas sa Amerika ano? Ito yung ginagawa nila sa Amerika. Akala nyo nag-aaway yung Democrat sa Republican? Pero magkakampi ang dalawang yan. Akala lang natin na mas lesser evil si Trump. Pero ang totoo nito, ginawa na talaga nilang mas evil yung sa Democrat para mas maglitaw na mabait itong isa. Which is actually si Trump. Ito na, nagsasign na ng peace treaty sa buong Middle East kasama ang Israel. Chaos. Solution. Solution is the work of the enemy and we are being deceived. Marahil sasabihin ng iba sa atin, Pastor, wala pa naman eh. Yes. So while I was asking this from the Lord, sabi ko, Lord, anong gagawin namin? Ilabas na namin lahat ng pera namin sa bangko? May ipon ba kayo? Lahat ng may ipon magsabi ng amen. Ibig sabihin, may pera kayo sa bangko, no? Naisip ko nga, sabi ko nga kay Mama Dang sa kay Pastor Jan, mag-vault na lang tayo. Parang ang daming i-vault, tag sa 10 piso. Barya-barya. Parang may i-vault tayo Kasi wala na yan. Wala nang, everything is in chaos. And when we give in to the solution, patay na. Hawak na tayo ng kaaway. Kasi ganito mangyayari niyan. Una, tatanggapin natin. Sige, blockchain, cryptocurrency. Ngayon, hahayaan ng Pilipinas na mag-ipon ang bawat Pilipino. Kapag mayaman na ang bawat isa, and then, dito nila i-implement yung kailangan nyo pong magkaroon ng digital ID. Lalagay po natin yan sa katawan nyo para pag mag-a-apply kayo ng lisensya, hindi na kayo pipila. Igaganon nyo na lang. Boom! Tapos na yung registration ninyo. But the thing here is, that is the mark of the beast. Pastor, hindi pa nakikreate yung technology na yun. No. It's already done. It's already done. Remember back in 2017, 2018, 2019, the Lord asked us sternly, huwag kayong magpa-vaccinate because this is a dry run of the mark of the beast. Ano ba yung dry run? Ibig sabihin, tinetest yung mga tao kung sinong bibigay. Remember, kapag hindi ka na-vaccine, hindi ka pwedeng pumasok sa mga estudyante, hindi ka pwedeng magtrabaho, hindi ka pwedeng gumawa ng kahit ano. Paglalabas ka lang dito, ang hirap-hirap. Naalala niyo yun, yung gate natin dito nakasara? Tatanungin ko pa, may vaccine po kayo? May vaccine. Lumalangoy tayo sa baha vaccine tayo, sabi. Yung mga bata natin dito, kapag baha talaga nagsusibing, gano'n, no? O kulay itim yun, Tinutubig yun, Gagan siya, tapos gumaganon pa, May kita mo, meron tayong CCTV dyan. Natatawa talaga ako. Pero wala nagkakasakit sa kanila. Tapos vaccine? Nagpa-vaccine kayo? Kami hindi. Ibig sabihin, pag nagpa-vaccine kayo, you pray to the Lord, Lord, cleanse my blood. Kasi ganito yan. Itong vaccination na to, it's actually andoon na po yung tinatawag nilang yung technology na yon. Tinitest out na tayo. I'm not scaring you. I'm telling you the truth.
This is what's going to happen in the very near future. So what do we need to do, Pastor? What do we need to do? Aren't you frustrated? Parang, Lord, ano na nangyayari? Basahin natin sa Habakkuk. Habakkuk chapter 1. Ito yung panalangin ni Habakkuk when there was violence, idolatry, greed. Sabi niya, "Oh Lord, how long will I call for help? And you will not hear. I cry out to you, violence, yet you do not save. Why do you make me see iniquity?" Remember yung napag-usapan natin, iniquity this is the greatest sin. Okay, recap. Ang sin is yung kasalanan mong, halimbawa, napamura ka, nagalit ka, ganyan. Yan, sin. Transgression, ang ibig sabihin ng transgression, ito yung paulit-ulit. Alam mo na nga yung katotohanan, pero ginagawa mo pa rin. Alam mong hindi tama magsama sa isang bubong, ang hindi kasal, pero nagsasama pa rin kayo. Ang tawag doon, transgression. Ang iniquity is plan sin. Plan sin, plan para agarabyaduhin ang inyong katabi, kakilala, at kung sino man. Yan ang iniquity. Ibig sabihin, plan sin. Katulad ng ginagawa ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Those are plan sin. Those are iniquity. This is what Habakkuk is praying about. Sabi niya, Lord, why do you make me see iniquity and cause me to look wickedness? For destruction and violence are before me. Strife continues and contention arises. Therefore, the law is ineffective and ignored. Tama? Hindi ba, Pastor? Sabi sa Bible that we should follow the government as long as the government is following the word. Isang halimbawa, if the government says, okay na yung divorce sa Philippines, should we follow it? Where is the higher authority? This is the higher authority. If you belong to Christ, ito yung susundan natin. So there should not be divorce in each one of us. Pag kinasal ka na, till death do you part. Amen sa mga mag-asawa? Parang ayaw nung iba. Mag-amen kayo. Okay? Hanggat nandirito ako, I will remind you, till death do you part. Hindi pwede. O pag sinabi ng government na pwede ng abortion, susundan ba natin? No. No way. Ito yung mga bagay na hindi tayo nagsasubmit. But the things na normal, halimbawa, bawal tumawid dito. Okay? Huwag tayong tatawid. Stop sa pedestrian, mga driver. Itong mga driver na Pilipino kapag sabi, stop sa pedestrian. Tuloy pa rin. Wala naman tao, wala naman pulis. Ano ha? Ang sinasabi ni Lord, we follow. But yet, we don't. Sabi ni Habakkuk, wala nang justice. Justice is never upheld, for the wicked surround the righteous. Therefore, justice becomes perverted. You know what? The Lord answers. Isa-summarize ko lang kasi 3 chapter lang itong Habakkuk. 3 chapter lang siya. Sa summary natin siya, no? So, for short, nagrereklamo si Habakkuk. Sabi niya, Lord, hanggang kailan mananatili ang injustice sa Pilipinas? At least sa case natin. Ano yung injustices sa Pilipinas? Simula pa lang sa barangay, pag hindi ka kakilala, wala kang ayuda. Diba? Pag hindi mo kami binoto, wala kang ayuda. Barangay pa lang yan. Pag pumasok ka sa isang institution, halimbawa sa hospital, dapat meron kang, ano yung kailangan mo? Backer. Pag papasok ka sa military, wala kang backer,
hindi ka pasok. Look how corrupted this land. Hindi, Pastor, ito na yung ano natin. No! That is still a part of corruption, and personally, I am tired of this. I'm tired of this. Kaya sabi ko sa Panginoon, Lord, when are you going to save our country? And then the Lord gave me this word. Habang minemeditate ko to, ito yung verse para sa atin lahat. Ito yung backup na sinasabi ko na kailangan natin ilagay sa ating puso. Habakkuk chapter 2. Basahin natin. I will stand at my guard post and station myself on the tower, and I will keep watch and see what He, God, will say to me. And I will, sabi niya, and what answer I will give as His spokesman when I am reproved. I will stand on my guard post. The Lord is basically telling us, stand in the Word. Guard your heart. When all of these troubles are happening in this world, you must have the peace that surpasses all understanding. Amen? Paano makakamtan yung peace that surpasses all understanding? Ang sabi ni Pastor Jan kaninang opening prayer, read your Bible, pray every day. Because the Word of God will be our confidence. We will not be shaken. If the world is in chaos, the Lord will take care of us. Amen? Alam nyo, dito kayo sasayat, naging mahirap ang bawat isa sa atin dito. Sino nakaranas ng hirap dyan? Magtaas ng 2 kamay. Sige, 2 kamay. Nakaranas kayo. Tingnan nyo, lahat tayo nakaranas ng hirap. Sanay kayo sa hirap. Magalak kayo. Alam nyo kung bakit? Marunong kayong kumain ng gulay. Marunong kayong kumain ng gulay? Yun ba sa atin? Fishball na lang, Pastor. Mura pa rin, no? Magalak kayo. Dahil when all of these things happens, when the government holds our very own money and we cannot buy, we cannot sell, anong gagawin natin? Magtanim. Pastor, wala kaming lupa. Yung lupa nyo naman, di naman sa inyo yan. Magtanim kayo dyan. Bantayan nyo lang. Kaya nga dito sa amin nawawala na ng lupa puro semento na. Matanggalin yung mga lupa, malikabok kasi, sabi ni Miss Roda, malikabok kasi. Wala na tayong pagtataniman. Yung sarap natin, palaging natin naman yan ni Pastor iba-iba, iba-ibang gulay. Kaya dapat matuto tayong magtanim. Marunong ho ba kayo magtanim? Ako talagang hindi ako marunong Buti na lang may mga kapatid akong mga green hands. Kasi pag ako nagtanim, namamatay. Hindi ko alam bakit. Ang pagtatanim ko lang siguro word ni Lord. Alam ko lalago kayo. Now, be glad. The Lord is telling us to stand in our guard posts. Stand in the word of the Lord. Station yourself in the tower. Stay in God's presence. Never depart from it. Pastor, how do we get out of the presence of God? When we causes ourselves to sin. Yes, we sin daily. Nagkakasala tayo. Hindi natin na iiwasan yan. Minsan nakakaisip tayo na hindi maganda. Pag nagalit tayo, umiinit ang ulo natin. Diba? Pero, let me tell you, huwag kayong magta-transgress at huwag din kayong magpa-practice ng iniquity. Ang transgression ay yung tuloy-tuloy na pagkakasala. Alam mo nang bawal manood ng pornography, sige, manood ka pa rin pornography, wala naman nakakakita. Transgression.
Ang akala ng mga kabataan is yung pornography nakikita lang sa porn site. Actually, kitang-kita na siya ngayon sa lahat ng social media. Mag-i-scroll ka lang, ano na yung makikita mo. Diba? Imbis na bilisan mo yung scroll, sandali lang. Teka lang. Sexy. Teka lang. Guwapo. Wow. God is watching you. Basta ano ba nakasulat sa Bible regarding that? Do not lust after a person, a woman's body, or a man's body. For if you do, you already committed adultery. Nasa isip mo pa lang yan, di pa lang ginagawa. Pastor, ibig sabihin nagkakasala kami sa araw-araw. Yes, that's why you ask forgiveness. But, transgression yon. Alam mo nang mayroong pornography doon, scroll ka pa rin ng scroll. Amen? Higit sa lahat, do not practice iniquity. Uutangan ko si ganito. Pero kapag nautangan ko siya, bigla na lang ako maglalahong parang bula. Yan, iniquity yan. Sanay na sanay yung mga Pilipino dyan. Hindi kayo sabi mo sa katabi mo, hindi ikaw. Hindi ka nga ba? Okay. So ito, do not practice iniquity. Do not plan. Huwag kayong magplanong yumaman na maaagarabyado yung ibang tao. Okay? And listen to this. Sabi niya, I will keep watch and see what will he say to me, and what answer I will give as a spokesman when he reprove me. God will correct you in your wrongdoings. Ibig sabihin dito, the conviction of the Holy Spirit will still be upon us. The Lord answered to me and said, write this vision and engrave it plainly on a clay tablet, so that one who reads it will run it. For the vision is yet for the appointed future time. It hurries towards the goal of fulfillment. It will not fail, even though it delays. Sabi ni Lord, wait patiently. God will answer us. Wait patiently. Sabihin niyo sa sarili niyo, wait patiently. Sabi ni Lord, marahil madelay ito, but surely it will come. The Lord's promise to you and me will come to pass. Huwag kayong mag-alala. Then sabi ni Lord, look at the proud one. His soul is not right within him. But the righteous will live by his faith in the true God. Moreover, wine is treacherous and betrays the arrogant man, so that he does not stay at home. His appetite is large like Sheol, and he is like death, never satisfied, katulad ng mga greedy politicians natin. Never satisfied. Tayo nga lang, mabigyan lang tayo na, Pastor, kahit na 100,000 lang sana para pambahid ng mga bagay-bagay. Gusto niyo 100,000? Okay na kayo doon, pero sila billion, trillion. Anong gagawin mo doon? Diba? Unlimited money in the expense of the blood of the Filipino people. Tawag dyan, greed. Tingnan to, sabi ni Lord, He gathers to Himself all nations and collects to Himself all people as if He owns them. Will all these victims of greed, sabi niya, not take up a taunting song against Him sa nangungurap? And the mocking derisions against Him say, woe, judgment, this is the word of the Lord, woe, judgment is coming to him who increases that which is not his. Judgment will come upon them. O, imagine niyo yung mga kurap ngayon. Judgment will come upon them.
Pastor, sabi mo kanina, they are being threatened by the higher power. Ang problema, they submitted to this higher power. Who is this higher power? Actually, the Lord revealed to me their faces. They are in the bloodlines of the Nephilims. They have the power because they have the money. And our country is being threatened by this higher power. At wala tayong magawa kundi mag-submit. Yun ang nasa isip nila. But you know what? Ang iniisip ko, Panginoon, Lord, kailan mo ibibring yung judgment upon these evil things? At sabi ni Lord, wait patiently. Judgment will come upon them. Anong judgment? Di natin alam. But Lord, the Lord is true to His word. Sabi niya sa verse 7, will creditors not rise up suddenly and those collect from you awaken? And then you will be plundered for them. Because you, ito naman yung next. Para kasing ganito yung nangyari. No? Summarize natin yung nangyari kay Habakkuk. Yung kay Habakkuk in Judah, in the land of Judah, Israel, there is violence, there is greed, there is idolatry. Nananalaytay. Yumayaman ang mga nasa taas, humihirap yung mga taong bayan. Pinapatay ang mga inosente at pinapalaya ang may mga sala. Ganon ang nangyayari. Pero the Lord is saying judgment will be upon them. Because you, King of Babylon, have looted many nations, all peoples who left will loot you because of human bloodshed and violence done to the land and the city and all its inhabitants. Sabi ni Lord, woe! Judgment is coming to him who obtains wicked gains for his house and thinks by so his doing to set a nest that may be rescued from the land of evil. Pansinin niyo ano yung ginagawa ng mga mayayaman ngayon. Lalo na yung mga elite na mayayaman katulad ni Zuckerberg, katulad ni Bill Gates. Ano yung ginagawa nila ngayon? Tingnan niyo mabuti kung ano yung plano nila sa mundo. They are building underground bunkers. Ano yun, Pastor? Sa ilalim ng lupa, may bahay sila. Naka-aircon, andun lahat ng provision, may technology, may internet, may electricity, may tubig, and everything else. So kung yung mayayaman, nagpa-plant ng mga ganito ngayon, ibig sabihin, anong plano nila sa buong mundo? Because they know that there will be a nuclear war. At sino rin nag-implement? Sila din. Pastor, paano tayo? Hindi nyo ba naisip, no? Baka niyan umuwi kayo, magtayo kayo na, maghukay na kayo sa ilalim ng ano nyo. Pastor, doon na kami dito. Sabi ni Lord, stand on your guard post. Pastor, yung pinapakita naman sa ni Lord, puro disaster. Ito, may good news naman. I saw a vision, and this vision was long time ago. At hindi lang ako yung nakakita ng vision na ito. Iba-ibang, pati yung mga kakilala kong mga kapastoran, mga kakoneksyon natin na mga prophets sa Singapore, they have the same vision. Hindi kami nag-usap, pero nagkita-kita kami. We have the same vision. We saw bombs coming into certain countries. But those who fear the Lord, yung bombs na yon nawala, napunta sa ocean. Woo! Put your trust in God. God will save us. Alam niyo, hindi rin ako nag-aalalang mamatay. I do not fear death. In fact, mas maganda ngang umuwi na para hindi mo na maranasan yung mga kaguluhan dito sa mundo. Kasi it's getting evil, I'm telling you. Everything is getting evil. Daily basis.
Kaya ang kailangan lang natin gawin, sabi ng Panginoon, is stand on your guard post. For the Lord will judge those who have controlled the land out of violence, bloodshed. Sabi ni Lord, verse 13, it is indeed from the Lord of hosts that the people's labors only for fire will destroy their work. Ibig sabihin, if you work on things out of violence, everything is for naught. Mawawala lahat ng mga ito. This is the things that have no lasting value. The nations grow weary for nothing. That is the things that not lasting of value. People of God, let me tell you this thing. Stop desiring for material things. Stop. Ang akala ko noon, kapag meron ako nito, meron ako ng gadget na ganyan, meron ako niyan, I will be satisfied. Until I got it all, napansin ko na, para saan lang to? Ano lang to? Mga material. To the point na ayoko na. Alam niyo ba, di ba, minsan, hindi ko sa niyabang, praise the Lord, God has blessed me with this. Di ba, kapag may pera tayo, gusto natin bumili ng tablet, gusto natin bumili ng computer, pag-iipunan natin. Kapag nabili natin, masaya tayo, no? Alam nyo, gift pala yon, yung pagiging ganon. Yung ibig sabihin, yung moment na yon, that is a gift. You know what? When I got everything, pag bumili na ako ng isang bagay, hindi na ako masaya. Sabi ko, Lord, true. Sabi ko, di talaga material ang magpapasaya sa'yo. But rather, what I'm aiming right now is to build something that's gonna last forever. What is that, Pastor? Building the kingdom of God. Amen? Kaya nga hindi ako tumitigil sa kakapreach eh. Hindi ako tumitigil sa kakagawa nito. Halimbawa, alam nyo na yung calling ninyo, alam nyo saan kayo tinawag, gawin ninyo. Kasi that is the greatest prize. And pagdating natin sa langit, pagdating natin sa, ito mangyayari, no? Look at this. Hindi ko alam, no? Hindi natin sure kasi wala siyang exact timeline. Sa pagkakaalam ko, rapture, after ng rapture, 7-year tribulation. After ng 7-year tribulation, bababa ang New Jerusalem. The Lord is going to come into this earth and rule the earth for 1,000 years. After that, the judgment seat. And in the judgment seat, doon na magkakaalaman kung ano yung reward mo at yung hindi mo reward. May mga reward doon yung mga nagdusa. Halimbawa, yung mga pastors and family of the pastors, Christians in Nigeria and Africa today na are being massacred, killed, raped. I'm so angry. Kasi totoo. Biruin nyo, nire-rape sila sa harap ng pamilya nila. And sabi ko, Lord, justice, Lord. But you know what? The Lord told me, comforted me. Sabi niya, son, they are in much greater comfort today. And their rewards are greater than anyone. Kaya nga, halimbawa, pag ngayon, ang bawat isa sa atin, halimbawa, ngayon, nilusob tayo, pinasok tayo. Sinong Kristiyano dito? Ang lahat ng Kristiyano babarilin, ang hindi Kristiyano lumabas. Magpapabaril kayo o hindi? Doon na magkakaalaman kung Kristiyano talaga. Pastor, inisip ko yung pamilya ko, sinong ano sa kanila? It's up to you. Kaya doon mo malalaman pag Kristiyano ka, hindi kapag napunta ka talaga sa peligro. Pero tingnan nyo itong mga pastor, mga Kristiyano sa Africa, sa Nigeria. Sabi nila, hindi kami magpapa-convert ng Islam. Sige, papatayin na lang namin kayo. Pinatay sila. At least, they are with the Lord. Sabi nga ni Paul, to live is gain, to die is also gain. To live so that I could continue to teach you the word of the Lord.
But to die, I get to be with the Father in heaven, with Jesus. Kaya dapat hindi po tayo takot mamatay. Amen? Huwag kayong mag-aalala. Pastor, baka nasa fault line tayo. Baka biglang dumindol. Tingnan itong building natin. Itong building natin, Coco Lumber yan. Nakailang lindol na yan, nakatayo pa rin. Sabi ko, Lord, maawa ka, Lord. Wala pa po kaming pag-build ng bago. Pero you know what? If I could still remember back in I think it was 2-3 years ago, the Lord spoke to us regarding this earthquakes and disasters in our country. That the Lord says that when this comes, do not be shaken. Huwag kayo magalala. But this is just but a reminder for all of us. Sabi ng Panginoon, I will make the world known the people who belongs to me and the people who doesn't belong to me. Ang ibig ba sabihin nito, Pastor, ililigtas ng Panginoon yung building natin? Ito yung maging attitude natin. Pati sa bahay ninyo, no? Masira man ang bahay ko dahil sa lindol, blessed be the name of the Lord. Kaya nyo ba sabihin yan? Kaya nyo sabihin ngayon kasi nakatayo, no? Tingnan magkakaalam. Pastor, wag mo naman sabihin yan. Baka dumating sa atin ng lindol. It doesn't really matter. Sabi ko nga, Lord, mawala na lahat to. Alam ko, Lord, you will provide. Pero I'm reminding the Lord, Lord, sabi ko kay Lord, Lord, dito madaming naboborn again. May mga bata kami every year na bago. Sabi ko, lahat siyang mga yan, tumatanggap sa inyo, Lord. Nagkakaroon ng takot sa inyo, Lord. Lord, wag mong hayaang masira ito. And the Lord reminded me, the devil tried to take it away from you, but look, it still belongs to you. Hallelujah. Diba? This is a good thing. That's why we should not be afraid. Tapusin na natin ito, no? Sumatotal, sinabi sa Habakkuk that I will bring judgment to this evil people. And we as Christians, we stand firm in the truth. Hindi tayo magpapatinag. Magalak kayo dahil sanay tayo sa kahirapan. Dahil kapag dumating ang sinabi ng gobyerno sa atin, sasabihin ko na po sa inyo. Pag sasabihin ng gobyerno sa atin na kailangan yung magpa-digital ID. Pag card lang, makinig okay lang pag card lang. Pero pag in-implement na i-implant sa inyo, kailangan na po nating i-implant yan sa right hand nyo o kaya sa noo ninyo. Doon na tayo tatakbo sa mountains. Amen? We are going out. Kaya po sinasabi ko sa inyo, kapag i-implant na sa atin, if force na sa atin na i-implant, say no. Sabi mo sa katabi mo, say no. Huwag kayong magpapa-implant. Okay? As long as the card is still okay, okay pa ako sa card eh. Andun yung address mo, andun yung blood type mo, andun yung mga bagay-bagay, okay lang. Pero pag yan, isinuksok na yan sa katawan mo, iba na yon. Amen? Pastor, darating ba ito sa Pilipinas? Yes. Iniisip ko, baka hindi. Pero sabi sa akin ng Panginoon, be ready. Okay? Be ready. Marahil sasabihin ng iba na, Pastor, malayo-layo pa ang Pilipinas. Hindi, naka-implement na sa ibang bansa eh. Sa Canada, ngayon sa UK, alam niyo yung mga Kristiyano sa UK, tumatakbo na sila. Naalala ko, sinabi din sa amin ni Brother Sado, wala na. Dahil na-occupy na ng kaaway ang UK. Hindi na pwedeng pwede ka pa mag-preach. Sabi niya, but sabi niya, in the long run, ito na, sila ang mag-uumpisa. Sila nga. Mga first world country. Kaya alam niyo yung mga ibang kakilala naming Singaporean na mga mayayaman,
bumibili na ng lupa sa Pilipinas. Sabi ko sa inyo, magiging Goshen itong Pilipinas eh. Huwag na kayong aalis dito. Balak niyong punta sa US. Huwag na kayong aalis dito. You are safe here. I'm telling you. If you go out now, now. Akala nyo, luxury. Picture sa ano. No. Stay here. Stay here. Naalala ko nung sinabi sa akin ng Panginoon, last na talaga to. Sabi niya sa akin ng 2016, Son, 2016, this will be the last time that you are going to go out of the country. Bakit, Lord? Wala na, Lord. Gusto ko pa sana mag-travel sa ganito. No, sabi niya. No. Kung lalabas ka man, sabi niya, it will be for ministry. Then be it so, Lord. Sabi ko, kaya hindi ako nag-renew ng passport kasi alam ko hindi ako lalabas eh. Alam niyo yun? So, be glad that the Lord is upon us. Ito lang yung gusto kong iiwan sa bawat isa sa atin. Huwag kayong matakot because the Lord is with us. You stand on your ground. Habakkuk chapter 2, verse 1. Basahin po natin ito. Stand on your ground. Stay in the presence of God. Do not lose the word of God in your heart daily. Amen? And last reminder, sino pong may Netflix sa inyo? May Netflix sa inyo? Wala? Okay, that's good. Okay, that's good. Wag niyo nung panonoorin ng mga bata niyo ng Netflix kasi sa Netflix nagpo-promote sila ng LGBT na cartoons. It looks nice. Ang ganda ng cartoon, I'm telling you, but they're promoting LGBT. Amen? Buti na lang, Pastor, wala kaming pambayad ng Netflix. Hallelujah! Amen? The Lord has a reason for you to be where you are right now. But I'm telling you the truth, pag ang iyong chromosome is XY, XX, stay as is. That's who you are. Pag sinasabi ng iba na babae ka na kahit na ikaw ay lalaki, sampalin mo sila. Hindi yan totoo. Sabi ni Pastor, sampalin daw. Hindi, huwag niyong gagawin. Okay? Ibig ko lang sabihin is, do not believe them. You are created in the image of God. Man and woman in His likeness and image. Amen. Kaya lang tayo binibigyan ng ganitong ng kaaway para lituin lang tayo. Kapag nalito tayo, gagawin natin kung ano yung feelings natin. We do not live by feelings. We live by faith in the Son of God. He is Jesus Christ. So I'm telling you, if you're still confused, read this. Amen? Let's all stand up. And let's have this heart, sabihin natin sa Panginoon, Lord, prepare me. Come on. Let's tell the Lord, Lord, prepare me. Dedicate natin yung ating sarili, no? Because everything that belongs to the Lord, He will protect. Amen? Can we put our hand sa ating sarili? This body, Lord, belongs to you. So there will be no sickness. Because this is your temple. There will be no confusion. Because your word is my truth. There will be no evil spirit because the Holy Spirit lives in me. The Holy Spirit gives me power. The Holy Spirit anoints me, protects me, reveals to me the truth and righteousness. This body belongs to Jesus Christ. Marami pong salamat, Panginoon. Kaya Lord, come on, let's rebuke. Let's rebuke every sickness. We rebuke every sickness, come out. We rebuke every evil spirit, come out. We rebuke anything that destroys this body. In Jesus' name, you are healed, you are protected, you are covered. And the Lord is saying, I will provide for this body. I'm hearing a promise from the Lord. Sinasabi ng Panginoon sa bawat isa sa atin.
Pagpatuloy kayong nanampalataya, patuloy kayong mananalig sa akin, sabi ng Panginoon, this body, says the Lord, will not grow old. I will restore you like I have restored Moses. In his old age, he never loses his vigor, says the Lord. So will you. The Lord, I'm hearing the Lord, sabi ng Panginoon sa atin, manalig kayo na kahit na kayong mga nawawalan ng ngipin, tutubo yan. Manalig kayo, sabi ng Panginoon. Magtiwala kayo na kayong may mga sakit at sinabi ng doktor na wala na, sira na ang inyong mga baga. Sabi ng Panginoon, I will give you a new. I have the power, says the Lord. Jesus' name is greater than anything. That's why the Lord is telling you this word. Come on, let's all pray. Father, we just want to bless your name. We thank you, Lord God, for your glory. We thank you, Lord, for your love and mercy. Alam namin, Panginoon, magunaw man ang mundong ito, Lord, we are safe. We are safe in your hands, O God, that the power of the Lord is upon us. And you have promised us, Lord, that you will send your angels concerning over us, that we may not strike our foot against a stone. At Lord, kami nagagalak, Lord God, that we will lift up our heads from whence our help come from. Our help comes from you, O God. Nobody else. Today, O God, we just want to thank you and bless your name. We give you our praises. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.